Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng shoppinos.com. Easy, secure, happy shopping! Magandang umaga Pilipinas, welcome back po sa Panahon TV. Astronomical data muna tayo. Ang ating pong moonrise yan po ay pagsapit naman ng 5:53 PM habang moonset natin 35 minutes makalipas ang alas 5 ngayong umaga. Sa atin namang phase of the moon, bibida mamayang gabi sa kalangitan ang isang full moon. Sa ganitong phase, ang buong day side ng buwan na nakaharap sa mundo ay nakatatanggap ng liwanag mula sa araw. Nangyayari ito kapag ang sun, earth at moon ay nasa iisang linya sa kalawakan. At eto, dagdag kaalaman pa, ang full moon ngayong Oktubre ay tinatawag na full hunter's moon na hudyat ng pagsisimula ng hunting season o pangangaso sa ilang bahagi ng Amerika. Balik naman tayo dito sa Pilipinas, alamin natin yung epekto ng buwan sa ating mga tides. Courtesy of Namaya along Manila Bay, pagsapit nito nga 10:11 AM, ang high tide along Manila Bay, posible po yung umabot sa 0.83 meters. Low tide naman yan po ay tutungtong sa 0.31 meters, 54 minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. At dahil nga mayroon tayong mga binabantayang sama ng panahon dito sa Philippine Area of Responsibility, alamin natin yung update sa mga pangunahing dams dito sa ating bansa. So dito sa ating sa Luzon, kabilang nga sa ating binabantayan itong Angat Dam na matatagpuan sa mga sa bahagi nitong Bulacan. Sa mga nakalipas nga na oras, umabot sa 0.26 meters yung inakyat ng level ng tubig sa nasabing dam. Sa ngayon, ito po ay mayroong 196.19 meters na level ng tubig. Ang Magat Dam naman sa Isabela, sa kabila ng mga pag-ulan, nakapagtala pa rin ng decrease in water level. Umabot po yan sa 0.08 meters nitong mga nakalipas na oras. Kung titingnan naman natin sa bahagi ng Pantabangan Dam na matatagpuan sa Nueva Ecija, umakyat ng 0.16 meters ang level ng tubig. Kaya naman sa ngayon, ito po ay nasa 197.37 meters na water level. At kaugnay nga nitong ating binabantayang bagyo na nanatiling nakataas ang Alert Level 1 sa ilang pangunahing bulkan dito sa ating bansa. Kabilang po sa mga ito ang Mount Bulusan, Mount Canlaon at Mount Mayon. Sa Bulusan, nakapagtala ng 2 volcanic earthquake itong mga nakalipas na oras. 9 naman ang nai-record sa bahagi ng Canlaon habang wala namang naitala sa Bulkang Mayon. Gayunman ayon po sa bahagi nito nga FIVOX, dapat pa ring magdoble ingat lalong-lalo na yung mga residenteng nakatira malapit sa mga bulkan dahil posible pong magdulot ng lahar flow at landslides yung mga pag-ulan na dala nitong bagyong Karen. At sa kaugnay nga na balita, niyanig ng malakas na lindol ang bahagi ng Agusan del Norte. Batay po sa abiso nito nga FIVOX, na itala po yan dito sa may bahagi nito nga nasipit sa Agusan del Norte. Umabot po yan sa intensity 5. Ang magnitude 4.8 na lindol nagdulot din ng intensity 5 na pagyanig sa bahagi ng Butuan City, Carmen at Agusan del Norte. Intensity 4 naman yung naramdaman ng mga residente ng Remedios Trinidad Romualdez, pati na rin sa bahagi ng Magallanes at Agusan del Norte. Nakapagtala din ng intensity 3 sa bahagi ng Surigao City, Gignoog, pati na rin dito sa may bahagi ng Misamis Oriental, Mambadjao at Camiguin. Nakaramdam naman ng intensity 2 na pagyanig ang mga residente ng Cagayan de Oro City at Cebu City. At kaugnay pa niyan, narito naman yung ilang paalala dahil nga dapat pa rin tayo maging handa sa mga sakuna kagaya ng lindol at bagyo. Narito ang mga numerong dapat tandaan sa oras ng sakuna. National Emergency Hotline 911, NDRRMC 911-5061, Pag-asa 433-8526,
MMDA Flood Control 882-4177. PVOX 426-1468 hanggang 79 at may local numbers na 124 o 125. Philippine Coast Guard 527-8481. Red Cross 143 o di kaya 790-2300. Department of Health 711-1001. DSWD 931-8101 hanggang 07. Ang kahandaan, susi sa kaligtasan. Isang paalala mula sa Panahon TV.